Maayong hapon mga maninay. Galing na ako doon sa pinagawaan ko na ngipin at nakuha ko na yung aking ngipin. Hindi na ako mukhang sigbin. Mukhang tao na naman si maninay. Charot. Pangit talaga pag walang ngipin, guys. I mean, ang hirap din kasi pag walang ngipin. So yung nabayaran ko ngayon is 1,000. Bali 2,000 po yung bayad kasi inanuhan daw niya yung lumang ngipin. So bali tatlong ngipin tig 500, tapos doon sa pag-connect daw sa lumang postiso. Ayun. Buti na lang may 1,000 pa akong natira. Wala, 500 pa naman yung kinuha ko. Sabi niya 1,000. Napahiya sana ako kung wala akong extra na money. So ngayon uwi na rin ako kasi wala na akong ibang pupuntahan. Ito lang yung pagkuha ko ng postiso. Thank you Lord. Tapos na rin yung aking problema sa ngipin. Maayong hapon mga maninay. Galing na ako doon sa pinagawaan ko na ngipin at nakuha ko na yung aking ngipin. Hindi na ako mukhang sigbin. Mukhang tao na naman si maninay. Charot. Pangit talaga pag walang ngipin, guys. I mean, ang hirap din kasi pag walang ngipin. So yung nabayaran ko ngayon is 1,000. Bali 2,000 po yung bayad kasi inanuhan daw niya yung lumang ngipin. So bali tatlong ngipin tig 500, tapos doon sa pag-connect daw sa lumang postiso. Ayun. Buti na lang may 1,000 pa akong natira. Wala, 500 pa naman yung kinuha ko. Sabi niya 1,000. Napahiya sana ako kung wala akong extra na money. So ngayon uwi na rin ako kasi wala na akong ibang pupuntahan. Ito lang yung pagkuha ko ng postiso. Thank you Lord. Tapos na rin yung aking problema sa ngipin. Kapita sa walay asukar. So guys, makangisi na tagdako kay nanapod tay ngipon. Dili na naong og sigbin si maninay kay nanamo po ngipon. Wow, kay katawa wata ngipon. 2,000 ako nabayaran. Sa imo? Oo. Kanti mo na. Ay, 2,000 ngipon? Tulo ra ka buk ngipon akong ipasapaw sa akong daan. Nya. 500 din kuno ang katong sagam pag ana. Kay gi sa pawan man. Abi na ko 1,500 ra akong bayaran. May gani ka na ko extra 1,500 akong dala 1,500 akong dala kwarta. Abi na ko 500 ako kan gidatahan man ako 1,000. Kaya nga 500 akong ano. Asay 500 nga 1,000 imo ko nakurat ko. May gani kay napa koy nakuot. Udad to. Naglagay. Kuan, 60. So nana ko balingwan. Tapos gi-claim na ko ang kuan. Yung nagpalit ko tosino roll, tapos pagdating ko doon sa bahay wala, hinahanap ko wala, kaya gi-claim ko kanina. Inako ako. Tapos wala na silang tosino roll, kaya chicken loaf yung pinalit. Tapos bumili ako ng Baguio beans. Nagpalit ko dani datong niagi andan to pagtugbong nako. Sus kay mo ko kahinomdom. Ganina po ko kahinomdom na daturang niagi adlaw ko nagtugbong. Ikaw kuma. Ay pa ang gulay pa. Sa gulay nga lata na. Koy Ginoo ko, sayang kay akong gulay nalata.
So guys, kay gisapot man si Maninay, kay kani mga bata, mga badlongon, si Bless ang akong gipa luto sa gulay. Kay gisapot si G-Lord. Oh. Di. Akong gipatuon og luto si Katlia. Unya, nagpalit day ko og Bagyo beans. Unya. Ang gisagol ana kay chicken loaf ang gimix. Amang magic sarap. Sige, ihurot ng butang diha. Kay dagan kay ng gulay. Kani. Ay, naunsa na dahil na ulay. Ang ahos, gilunod na nimo? Oh. Mga mani. Ang lamas na ulay. ang ahos raman yung gilunod. Yung sibuyas hindi pala niya sinali. Ahos si una din pag sila kasi minuto ang kuan na dayon. Isa pa kuan na sa. Ang sibuyas na dayon, ana dayon ang kuan. Naulahi ang naulahi ang kanang sibuyas pag lagay. So yung hinalo ko sa Bagyo beans is yung chicken loaf na bumili kasi ako nung nakaraang araw. Bumili ako ng paa ng manok at saka tama ba, tocino roll. So ngayon, pagdating dito kahapon, naghanap ako ng tocino roll, wala akong nakita. Kaya kanina, kinumpunta ko yung tindero kasi sayang naman pila 50, 40. Sayang din. Kaya wala na silang tocino roll, so yung chicken loaf yung pinalit. Kaya yung chicken loaf yung hinalo ko sa Bagyo beans na binili ko. Bumili din ako kahapon ng Bagyo beans kasama ng tocino roll. Ang problema kay nakalimutan man, nasira. Kanina ko pa naalala, sabi ni Papa nasira na daw, kaya bumili na naman ako ulit ng Bagyo beans. Sayang yung gulay. Pero wala na tayong magawa kasi nakalimutan na. Tapos tuyo na, lagyan mo tuyo kunti na. Tuyo kunti para magkulay naman yung gulay. Sige. Sige, ano mo. Kaya kailangan turuan kasi para matuto. Hindi puro laro lang malalaman. Dili anak baliktad man na imong luwag nak. Inana diha kilid-kilid. Diha anaon sa nimo kilid-kilid. Ana dayon. Ana na pud ana. Kay aron dili manglagpot ang imuhong ukay. Ana. Mama na kulor. Sakto na kay nanay magic dana. Taklubi na taklubi. Ayaw sige ukay kay madugmok ang kuan. Ang tocino roll. Sige. Where is the taklob? 2,000 So what's up mga maninay? So welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys ay may dumating na naman na parcel si Maninay. Dumating na yung aking order na tea bag. So nag-order po ako ng tea bag dahil meron po ako mulberry. So sayang naman yung dahon ng mulberry, hindi ko mapapakinabangan. Kaya yung mga na-pruning ko na dahon ay nakita nyo sa vlog ko na pinatuyo ko dahil gagawin kong mulberry tea at magbibinta po ako ng mulberry tea. So sana po ay may mag-order sa akin ng mulberry tea. So ito po ay tea bag. Maliit po yung aking in-order na tea bag kasi meron ako nakita nung na-try ko na mulberry tea. Medyo malaki yata yung bag niya dito. So yung isang pack nito is I think 100 pieces. Yung isang 100 pieces po yung laman nito. So nag-order ako ng marami para ma-free po ng shipping. Kasi pag isa lang yung bibilhin mo, malalakyan ka kahit na mura lang yung benta ng isang bag. 20 mahigit lang yata tong isang bag. Pero doon ka mapapamahal sa shipping kasi mahal yung shipping. Yung minimum ng shipping is depende. Pero mostly 135 yung minimum.
So, dinamihan ko na yung order para maka-free ako ng shipping. So, nag-order ako ng hindi pala to free ang shipping. Pero, 25 pesos na lang yun nabayaran ko sa shipping dahil marami po akong in-order. So, nag-order po ako ng 11 packs na tagwa 100. So, bali, 1,100 po yung aking in-order na mulberry tea bag. So, eto nga. Ito po siya mga maninay. Kaya, sa mga nanay dyan na walang ginagawa, or mga tatay, kahit tatay, kuya, ate, or mga anak ninyo dyan na mahilig magnegosyo, kung may mga anak kayo dyan na mahilig magnegosyo, ayun, turuan nyo na habang aga pa yung mga anak nyo na magnegosyo para pagdating ng araw na sila ay nakapag-asawa na meron na silang mga tunan. So, pwede din malunggay. Pag marami kayong malunggay sa inyo, harvestin nyo yung dahon, patuyo nyo, tapos bili kayo ng tibag, ibenta nyo. Marami po yung mga bibili. Marami po yung bibili mga maninay. Basta't magsipag lang po tayo, may kikitain po tayo. So, ganyan po. 2, 4, 6, 8, 10, 11. So, 11 pesos. Marami na po, matagal na tumaano. So, yung ano ko, mayroon na ako dito, eto, tuyo na to. Actually, ipapatuyo ko din to. Paarawan ko to ngayon dahil tanggalin ko yung mga steam ng dahon para maipacking ko na rin at ilalagay natin sa pouch na kung saan ginagamit ko yung pouch katulad ng ginagamit ko sa kasaba chips para safety po yung package ng aking mulberry tea. Maganda po siya mga maninay. Hindi to chemical. Herbal to. Tubig lang siya pero may kunti lang lasa. Pero hindi siya mapait mga maninay. Kahit na yung malunggay, hindi po siya mapait. Medyo may amoy lang siya at may lasa ng kunti. Pero hindi ko ma-describe yung lasa mga maninay dahil hindi po ako expert na ano ba ng mga lasa. So dahil dumating na po yung order ko na tea bag ay magpapacking na po ako ng Chaana mulberry. So, ang ginawa ko dyan ay ako siyang gisala para ma-separate ang steam sa dahon sa mulberry nga akong gipauga. Unya, ang kanang mga nahulog nga mga dahon nga pino, mo na siya ang akong ilagay sa mulberry tea. So, ayan, makikita nyo, medyo pino po yung dahon na yan at ito nga po yung pili ko. So, habang wala pang bunga yung mulberry ko, ay ito muna ang mga dahon ang pagkakitaan ko, gagawin kong mulberry tea. So, sa mga gustong mag-order ng mulberry tea, pwede po kayong mag-message sa akin dahil meron po akong mga naipak na mulberry. Mura lang po itong mga maninay at hindi po ito expensive. Kayang-kaya sa bulsa. So, ngayon mga maninay, ang benefits po na makukuha natin sa mulberry, dahon ng mulberry na tsaa is anti-aging, maka-lower siya ng blood lipids and lower blood sugar, lower blood pressure, and boost immunity. So, muna siya ang mga benefits na makukuha natin sa mulberry tsaa. Kaya sa mga meron dyan na dinaramdam ng katulad ng binasa ko ay maganda at mainam na magtsaa na kayo. Huwag na kayo mag-coffee. Tsaa na yung gamitin yung mga maninay para iwasan nating matsugi ng maaga. Kaya sa ayaw matsugi ng maaga, ayan, mag-herbal na po kayo mga maninay. So, ito mga sinabi ko mga maninay ay opinion ko lang naman to. So, sa mga gusto lang, hindi ko pipilitin na gumamit ng mulberry tsaa dahil meron naman talagang mga tao na hindi talaga naniniwala sa mga herbal. Pero may mga tao din na naniniwala sa herbal, lalo na yung mga mahihirap na katulad namin ay talagang umaasa kami sa mga herbal na gamot, lalo na't wala kaming pera na pambili ng mga medisina. Kaya sinusubukan talaga namin lahat ng mga herbal na paraan ng paggamot
para lang maiwasan ng matsugi ng maaga. 'Di ba? So wala namang masama pag sinubukan mo dahil itong mulberry tea ay hindi po to nakakatsugi at nakakasira kasi herbal at organic po ito. Oh. Ayan, pwede na kayong mag-order sa akin ng mulberry tea. Mura lang to. Ay, excited na ko. Ayan. Tapos, lagay sa plato. Pangutan na si Katleya kay siya ang nagkuan. Giniling ko kasi siya dito sa grinder ng mga lamas para mapino siya, mag-separate yung steam. So, ang maganda, itimbang ko para balance yung dami ng yung laman ng tea. Ayan, yung tinali ko, gagamitin ko yan. Iano ko yan. Itunaw ko yan ngayon. Itimpla ko yan ngayon. Tapos, next time, pag magka-oras ako, magtanim ako ng malunggay doon malapit sa mulberry. Doon sa ilinya ko sa labat para nagdahon na malunggay tea na naman yung gagamitin ko. Actually guys, ang malunggay tea is maganda talaga siya sa mga hindi araw-araw nagpupop, pang digest. Kay napansin ko talaga nung umiinom ako ng malunggay kasi sa Davao nung nasa Panabo ako, ang iniinom ko talaga hindi kape, malunggay tea. So nagpatuyo ako ng dahon ng malunggay, tapos every morning ko nag-inom and evening. So every morning before breakfast nag-inom na ako ng tsaa. Tapos after din matulog, tsaa din yung iniinom ko, or sometimes umiinom ako ng mga 3 pag medyo umiinom ako ng mga alas 3 ng hapon, ganyan ako umiinom. Tapos napansin ko talaga mga maninay, dahil pag hindi ako araw-araw nagpupup sometimes, so napansin ko talaga na simula nang nag-inom ako ng malunggay tea is regular na po yung aking pag-pop araw-araw, and then talagang umaano siya sa oras. Oo. Tapos nung umuwi ako dito, akala ko nagpatuyo sila ni mama ng malunggay kasi sinabihan ko sila before ko nag-uli. Hindi pala. So hindi na ako nakainom ng malunggay tea. Hindi ako nagpupup araw-araw. And then yung pagpop ko is not same hour. Malunggay tea is marami po yung mga benepisyo na makukuha mo sa malunggay tea. Like pwede siya sa pang diabetic, pwede din sa mga high blood,
lahat ng sakit pwede sa malunggay. Kaya kung wala kayong pambili ng mga moringa capsule or mga yung mga ginagawa ng ano na, kumbaga tawag nito, yung mga moringa capsule na binibenta, dahon na lang ng malunggay ipatuyo nyo, tapos yun na yung inumin nyo. Oo, para makatipid kayo, kasi pag moringa kasi capsule yung bibilin mo, mahal na. Kasi yung dito sa amin merong nagbinta, yung moringa capsule niya is 100 pesos is 2,400 yata yung 100 pieces. Oo. So, samantalang, pwede ka naman gumawa ng tsaa na malunggay. Kaya, tsaa na lang yung gawin nyo para makakatipid kayo. Nagdepende lang din kasi sa atin. Kung may mga karamdaman tayo tapos pinabayaan natin, talagang madided talaga tayo ng maaga. Kaya habang maaga pa, habang pwede pang maagapan yung mga karamdaman natin, huwag natin hayaan na patayin tayo unti-unti. Alam mong may sakit ka, wala kang ginawa na pwedeng para gumaling ka, talagang madidid ka talaga. Kaya ako naniniwala talaga ako na lahat ng karamdaman ay gumagaling sa mga herbal lang, basta't naniniwala ka lang at pursigido ka na gumaling gamit yung mga herbal na medisina. Oo, kasi yung mayuma ko guys, 'di ba, no September 2022 nagpa-check up ako dahil sa kirot na nararamdam ko sa left side ko. Tapos nung makuha ko na yung resulta, ang daming pumapasok sa isip ko, na stress ako lalo kasi kung ano-ano yung pumapasok sa isip ko dahil may nababasa akong pulip. Mas lalo akong na-stress nung time na yun, na payat ako. Yun, sobra akong stress nung mga panahon na yun. Tapos, hindi ako nagpadala sa takot. Ang ginawa ko, instead na magpa-ultrasound ako ng second opinion para sa mattress ko, sa uterus ko, is pumunta ako sa tambalan, like yung mga ano lang ba, yung among tawag dun, basta tambalan dun sa Bukidnon. May kilalang tambalan dyan sa Bukidnon. Doon ako pumunta sa kapatid ko sa Libuna, Bukidnon, yung mama ni Abril, kasi may narinig din ako doon at sinabi niya sa akin na magaling din daw maggamot. So yun na yun, pumunta ako doon, nagstay ako doon ng isang araw sa doon sa tambalan. Sobrang mahal din yung room nila doon pag ikaw lang mag-isa yung mag-rent, kasi 1,000. Pero pag mayroong mga ibang nagpapagamot tapos malayo, pwede kayong maghati, like kayo dalawa yung mag-rent ng room para hindi masyado mabigat yung bayarin. So yun, hindi ako nagdalawang isip para maggagaling ako. Kasi ang sabi din ng tambalan, may mayuma ako sa mattress. So nagpa-opera ako. Yung ng opera is hindi siya opera na hiniwaan yung tiyan ko guys. Kumbaga nilinis lang niya yung kumbaga hindi siya ginakan, walang nilagay na jack. Parang inano lang niya yung parang forceps na gunting. May inipit siya doon na cotton sa dulo, nilagyan ng parang oil or something. May nilagay siya doon na yun yung ginamit niya pang gamot. Oo, tapos nilinis niya, sabi pa nga sa akin ng tambalan na nangamoy na, sabi niya ganun. Pero hindi naman amoy yung puwerta ko. So basta sinabi ng sa akin is buti na lang daw na dali ko yung pagpagamot ko. Oo, so mga 4 yata na bisis ako nilinis. Mga 4 or 3 ako inoperahan. So bago ako pumunta, umuwi, nagpe-pray ako kay God na sana
yung taong nilapitan ko ay siya yung ginawang daan para gumaling ako sa karamdaman ko. And then after every month po ako bumabalik doon. So pag pumupunta ako doon is bumibili ako ng tig-4 na buti na gamot, like yung pinapainom sa akin. Ano yon? Pito-pito na gamot, yung 7 herbs na gamot yon. Pero yung sa kanya kasi binindisyonan yun eh. So doon ako bumibili. So sa 4 na buti is nakakapagbayad ako ng 1,000. Good for 1 month na yon. So every month ay isang beses lang po ako pumupunta, bumabalik doon. Basta't mahawakan lang ako, ma-check kung okay ba, lumaki ba, lumiit ba, ganun. So then after 1 year, na-stop na po yung pagbalik-balik ko doon. Stop na ako kasi yung pamasahe ko, tas yung pambili ko ng ng gamot is wala na kasi yung kinikita ko sa trabaho ko sapat lang sa boarding house, konsumo na mo dire. So hindi na po ako nagpagamot. Sabi niya sa akin nung last na nagpaano ako sa kanya, sabi niya okay na, wala ka ng mayuma. So naniwala ako. And then after that, mga 1 year din bago ako nagpa-ultrasound. Sobrang thankful ko mga maninay dahil sa resulta ng aking ultrasound na clear na po yung aking matris, wala ni isang cyst. So sobrang happy ako kasi ay, hindi pa pala ako mamamatay. May pag-asa pa talaga. Kaya yung mga may mga mayuma, huwag kayong agad-agad na magpa-opera or magpatanggal ng matris. Parang dalawa din yata yung klase ng mayuma. May mayuma na dumudugo ka, may mayuma na hindi. Yun sa akin, hindi kasi ako dumudugo. So, pero yung discharge ko is, hindi siya mabaho, pero para siyang harina para siyang harina na nabasa ng konti. Ganun po yung lumalabas. Tapos, medyo makati. So, wala akong ibang mga tapos yung may kumikirot sa gilid ko na parang ginaganon minsan. Tapos sumasakit yung puson ko na parang matanggal yung buong laman ng matris ko. Ganun. Once a month ko yun nararamdaman. Tapos after that na nagpa-check up ako doon, hindi ko na naramdaman yun. Oo, grabe. Alam niyo pag sumasakit yung puson ko that time, binibitin ko yung paa ko na yung parang maus-us yung mga laman sa loob ng tiyan ko. Ganun yung ginagawa ko. Pag ginagawa ko naman yun, medyo na gumagaling naman yung karamdaman ko. Kaya ganyan yung ginagawa ko. Hindi lang matris yung problema doon. Kasi yung nag-infection yung uterus ko. Yung kagaw, nisaka na siya sa ako ang kidney, sa left side. Mo dito siyang hinungdan nga why nga always ko gaihi kanang before ko matulog, halos dili ko pa pahuwayon pag sige pangihi kay tungod ito siya sa akong kidney nga na apektuhan sa akong uterus nga na infection. So ang kagaw sa akong uterus ning saka siya sa akong left side nga kidney, nag-action og enlarge ang akuhang kanang kidney. So pag action og enlarge sa akong kidney, muna to adi ay nga abnormal nang ako ang pag-ihi. Like dili na maayo ang pag-ihi nako kay mag-ihi ko is sobra 10 times every day. So mo tong hinungdan. And then ang ako pong giinom, wala akong ibang tinitake na medisina maliban nung first na pagpa-check up ko na binigyan ako ng antibiotic para patayin yung kagaw. Is 3 yata yung antibiotic na yun. Yun lang yun. Pagkatapos ng mga antibiotic na yun, hindi na ako bumili ng kung ano-ano pang mga gamot. So, ang ginawa ko sa para sa kidney ko is yun, nakikita nyo lagi sa vlog ko na kumukuha ako ng talisay na dahon, hinog na dahon na hindi pa nalalaglag, or balat ng talisay
or balat ng talisay or ugat ng talisay, nilalaga ko. Yun yung iniinom ko every time na mag-uhaw ako. Iniinom ko, wala akong iniinom na tubig na iba, kundi yun lang nilaga. Yun lang. And then, sa awa ng Diyos, gumaling, wala na yung pag-ihi-ihi ko lagi. Tapos, kung napunta sa Davao is, nagpa-check up ako dahil parang bumalik na naman yung ihi-ihi ko ba. So, natakot ako baka bumalik yung lumaki na naman yung aking kidney. So, nagpa-check up ako, normal naman yung ihi ko, normal naman yung sugar ko, tapos yung kidney ko okay naman, lahat okay naman, maliban na lang dun sa gallstone. Doon na nakita yung gallstone kasi 2022 nung nagpa-check up ako, merong namataan na polyp sa gallbladder ko. Yun pala, hindi pala siya polyp, yun pala gallstone pala yun, na kakatubo lang siguro. Tapos yung ano ko daw, sugar ko wala naman daw, normal naman daw, yung kidney ko okay naman daw, lahat maliban lang dun sa sa gallstone. Pipi ko lahat, natutuyuan ako ng ngala-ngala, tapos yung uhaw ako, tapos nangangati ako minsan, ihi ako ng ihi. Sabi niya, meron kang sintomas ng diabetes 2. So, doon mga maninay sa sinabi ng doktor, para akong na mga maninay. Parang binagsakan na naman ako ng langit that time. Pero, syempre, malakas si maninay. So, diabetes, ang hirap na sakit, 'di ba? Pag magka-diabetes ka. May diabetes ako na autoimmune. Kasi iba din pala yung sabi ko nga sa doktor, bakit ako magkaka-diabetic, dok? Normal naman yung sugar ko. Sabi niya, yung diabetes to kasi, ma'am, hindi yan sa dugo kinukuha ang test. Sa utak, sa ulo. Parang may machine na sa akin, ikakabit sa akin. Yung parang immune yung iti-taste. Yun yung sabi ng doktor. So, nirefer ako na endocrinologist. So, dahil medyo mas mahal-mahal naman yung endocrinologist, hindi pa ako nakapunta actually. So, ang ginawa ko, kinontrol ko yung sarili ko sa sugar, sa soft drinks, like sa kanin, nag-red rice na ako, sa sugar, hindi na ako nag-aano ng sugar. And then, hindi ko na nararamdaman na thirsty lagi yung nararamdaman ko. Careful ako sa mga kinakain ko. Hindi na ako ihi ng ihi. Kaya, masasabi ko sa inyo mga maninay, kung meron man kayong mga karamdaman, dapat ay magpa-check up talaga kayo sa doktor. At kung ano man yung mga sabihin ng doktor, kung kaya namang gamutin ng mga herbal, huwag kayo agad magpa-opera. Kung sasabihin ng doktor na magpa-opera kayo, dahil kagaya ng gallstone ko mga maninay, sinunod ko yung sinabi sa akin. Uminom ako ng limonsito. Kung gaano karami yung limonsito na gawa ko, ganun din karami yung olive oil na hinahalo ko. Tapos before ako umiinom, before bedtime, yung bago ako matulog, iniinom ko yung olive oil at saka limonsito juice na na-mix ko na. Bago ako matulog, iniinom. Tapos, 3 days, kailangan hindi palta-palta yung inom mo. Dapat, gabi-gabi mo inumin yon. So, after 3 days, 3 nights na inom ko ng olive oil at saka limonsito juice, nag-poop ako ng madaling araw, siguro mga 4-5 o'clock in the morning, early in the morning. Nag-poop ako. Meron akong napansin na lumutang na parang munggos, na green yung kulay. Pero hindi ko pinansin, mga 3 piraso yata yun or 5. Lumulutang siya, kahit na binubuhusan ko, lumulutang siya. So,
mga after nag-poop ako, mga siguro 1 hour mahigit, mapupop na naman ako, parang masakit yung tiyan ko ba. So, bumalik na naman ako ng CR, nag-poop na naman ako. Doon na lumabas yung malaki, yung ganito na kalaki na gallstone na naano ko na sa video ko. Pinakita ko lang yung picture. Oo. So, after that na, pagka 4th day, uminom ako, pagka 5th day, wala na pong lumalabas pag nagpupop ako. So, hininto ko na po yun. So, kaya sa mga mahilig dyan ng oily, or kumain ng mga prito-prito, kailangan yung mag-cleansing. Cleansing kasi yung tawag doon. So, pag umiinom ako ng olive oil at saka lemon juice, maaga po ako nag-dinner, like alas 4, kumakain na ako ng hapunan. Or sometimes, hindi ako kumakain ng hapunan. Ganun yung pinaka mabisa na pag ng gallstone. Oh, 'di ba? Wala akong ginastos na libo-libo. Gumaling ako. Lumabas yung mga gallstone ko. Kaya huwag po tayong magpadalos-dalos kung ano man yung mga sinasabi ng doktor. May mga paraan po mga maninay na hindi natin kailangan gumastos ng libo-libo para lang gumaling. Oh. Basta't may tiwala kayo sa Diyos, may tiwala kayo sa Panginoon, pray sabay ng paggamot ng herbal. Kaya masasabi ko talaga sa inyo mga maninay dahil na-experience ko na po yan. Yan po yung mga pinagdaanan ko. Baskog paghihapon si maninay. I'm still healthy paghihapon. Kaya, naku guys, kung meron kayong mga ganyang karamdaman, huwag nyong iisipin lagi. Like, i-enjoy nyo lang yung sarili nyo araw-araw na hindi iniisip yung karamdaman nyo na ay, mamamatay na ako nito, ganito, ganyan. Naku, wag yan, wag yung ganyan na instinct. Dapat, isipin mo, may karamdaman ka, gagaling ako. Iinom ako nito para gumaling ako. Tapos, kung ano man yung mga bawal, wag mong kainin. Dahil, pag bawal talaga yan. Dahil, alam natin na binawalan tayo dahil makakasama sa ating karamdaman. Kaya, bakit natin kakainin? Oh. Kasi yung iba, kahit alam na high blood sila, kumakain pa rin ng karning baboy. Kumakain pa rin ng karning manok. O di nagkaka-high blood lalo, paano kayo gagaling? O di ba? Kaya, umpisahan nyo na mag-goal na gagaling kayo kung may mga karamdaman kayo. So, yun ang mga maninay. Sana po ay meron po kayong matutunan at may gagaling kagaya ko na hindi kailangan ng medisina, mahal na medisina para gumaling sa mga karamdaman nila. Alam kong may mag-against pero yan po yung aking mga karanasan at pinagdaanan na. Kaya sinasabi ko sa inyo dahil napagdaanan ko na yung mga bagay na sinasabi ko. So, that's it for today's video guys. Thank you so much for supporting my channel. And lalo na sa mga nanonood ng aking video, maraming salamat dahil kayo po ay nakakatulong sa akin na makapag-ipon ng at maka-earnings yung aking video. God bless us all guys and keep safe everyone, lalo na sa panahon ngayon na laging lumilindol. Bye bye everyone. So ito na yung aking mulberry tsaa. Di ba? May mulberry tsaa na ako. Pwede na kayong mag-order ng mulberry tsaa. Mura lang po ito.